pang di sigurado? Eh di baka. Eh anong hayop naman ang pangit? Eh di ikaw. Eh di ikaw. Eh di ikaw. I am back, Balakubak! Welcome to Cooking ng Ama Mo TV. And in this video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng sexy bistek Tagalog. At ano nga bang mga sangkap ang kailangan natin para mabuo natin ang dish na to? Siyempre, first on the list, meron tayong baka. So, ang ginamit kong parte rito is sirloin, na hiniwa siya ng maninipis para mas madali natin maluto later. So, sirloin. And of course, after ng baka, meron tayong toyo. Para lang yung mga ex natin, lahat sila may toyo. And of course, meron rin tayong kalamansi. After kalamansi, syempre meron tayong sibuyas. Meron tayong sibuyas na pula and sibuyas na Tagalog. Gumagamit tayo ng sibuyas na Tagalog kasi matamis to pag piniprito. And meron rin tayong garlic na fresh. And meron din tayong garlic powder. First, meron tayong mga basic like asin, paminta, asukal, and of course yung magpapasexy sa bistek Tagalog natin, yung all-purpose cream, and yung paborito ni Mario and Luigi at ng mga kaklase natin nung college na pumaparty, mushroom. Siyempre yung unang-unang step na gagawin mo sa paggawa ng bistek Tagalog is to create your marinade. So ganito lang yon. Unang-una, maghiwa ka ng 10 pirasong kalamansi. Yung 10 pirasong kalamansi mo, pigayin mo and ilagay mo sa bowl. At after mapiga natin lahat ng kalamansi natin, kunin natin yung walang kamatayan jigger natin at maglagay tayo ng 2 jigger na toyo kasama dun sa napigang juice ng kalamansi. Dalawang shot glass ng walang kamatayang toyo. So after ng toyo and nung kalamansi, mamix natin, maglalagay tayo ng paminta. After ng paminta, syempre maglalagay rin tayo ng konting asin, sukal, and of course, garlic powder. And pwede na natin ilatag yung beef natin na imamarinate. After nyan, haluin natin. And of course, pagkatapos natin siya mahalo, it's time for us to set this aside. So, ilalagay na nga natin yung beef natin sa ref. So, ibababad natin siya ng overnight. And then tomorrow, pwede natin siyang hanguin para ituloy natin yung pagluto ng bistek Tagalog natin. One eternity later. And at this point, ituloy na natin ang pagluluto ng ating bistek Tagalog. So, ihanda na natin yung mga sangkap na kakailanganin natin para mabuo yung dish natin. So, iwain na natin yung bawang natin. And after ng bawang, isusunod natin yung sibuyas Tagalog. Hihiwain natin siya ng onion rings. Onion rings. So after nito, ganun rin yung gagawin natin sa sibuyas na pula.
And kung mapapansin mo yesterday, nung nag-ingredients check ako, wala naman akong kasamang onion leeks o dahon ng sibuyas. Pero since kanina, habang naglalakad ako sa labas, nakakita ako ng dahon ng sibuyas din sa mga nagbebenta ng gulay sa labas. So, nag-decide akong bumili at idagdag dito sa biscuit natin. Kasi mas maganda yung itsura niya pagka after cooking, bububuran mo siya ng dahon ng sibuyas. Ilang muna natin yung dahon ng sibuyas natin. And now, ilalabas na natin yung minarinade natin biscuit kagabi. So, ito na siya. So, ang susunod natin gagawin is ihahangon natin yung baka natin. Iwalay natin siya dun sa marinade para igisa natin siya later on. Yung marinade, isa-set aside lang natin yan kasi after natin iprito yung baka, babalik natin yung marinade o yung sabaw niya. Ito na nga, magsimula na tayo ng cooking process natin. And maglagay tayo ng mantika. And syempre, pag mainit na yung mantika mo, igisa mo na yung sibuyas. So, igisa lang natin yung sibuyas ng madalian. At siguro mga after 1 to 2 minutes, tatanggalin din natin siya agad. And then, isa-set aside natin siya. So, yung pagpuprito ng sibuyas, depende sa iyan. Siyempre, mas matagal na ipiniprito yung sibuyas, mas nagka-caramelize siya, mas tumatamis yung lasa niya. And after 2 to 3 minutes, tatanggalin muna natin yung sibuyas natin. Of course, after natin igisa yung sibuyas natin, susunod natin yung ating bawang. So, same process siya. After igisa natin yung bawang, medyo nag-brown na siya, tatanggalin din natin siya ulit. And then, isa-set aside rin natin siya. And brown na yung bawang natin, so tatanggalin muna natin siya. And after natin iprito yung bawang and then yung sibuyas, iprito na natin yung baka. And hintayin lang natin uminit yung mantika ng konti, tapos simulan na natin i-sear yung beef natin. So, i-sear natin ng konti yung iprito natin ng konti yung sirloin natin. And tuloy-tuloy lang ang ligaya. And pag nakita mo ng brown na yung beef mo, pwede mo na siyang hamluin. And isunod na natin yung susunod na batch. And same as the last process, pag alam na natin medyo seared na yung beef natin, hanguin na natin itong second batch natin. So this is the third batch, baby. And since dark brown yung beef natin, babalik na natin yung first and second batch na smear natin kanina. And magdadagdag na tayo ng water. Isa't kalahating cup. Nalayan niyo lang yung water. Tatakpan natin yung wok natin and then we will let it boil hanggang sa lumambot ng tuluyan yung baka natin. Ang process na to will take us about 40 minutes to an hour para lumambot ng tuluyan yung baka. And after an hour, tingnan natin kung malambot na yung beef natin. Yun, sobrang lambot. Since malambot na yung beef natin, babalik na natin yung marinade natin sa beef. And let that boil for a bit. Then we add the all-purpose cream. Yeah, baby. Yep. And then we throw in the mushrooms.
After the mushrooms, we have the onions. Pan natin, sandali. Then we have the garlic, baby. Sarap. And that's it, baby. And here is our bistek Tagalog, our creamy bistek Tagalog. Sarap. Ayan natin ng onion leeks. There you have it. Creamy bistek Tagalog, baby. Sarap. And syempre, bago magkalimutan, since nakapangako tayo sa isang tao dyan, ipaghihiwalay na natin siya. Okay, Kata, ito yung promise ko sa'yo, ha? Daling ko sa'yo sa Tuesday. Dami na kasi akong utang sa tao na to, so madami na akong pinangako sa kanya na napako. So ngayon babawi tayo. Ipagtatabi natin siya para matikman niya ang luto ni Chocho. Cooking ng ama mo, baby. And there you have it. Ganun lang kasimple magluto ng bistek Tagalog or creamy bistek Tagalog. Thank you for watching the whole clip. And kung meron kayong mga request na gusto nyong lutuin ko, mag-comment lang kayo down below. After posting your comment, don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify kayo pag may mga bagong video upload ako. And hanggang dito na lang yung vlog entry natin for today. Always remember, peace, happiness, spread the love!